Ikalawang pulis na nagmula sa Ati community ng Boracay, nagbigay karangalan sa kanilang komunidad. Tourist arrival sa isla ng Boracay para sa kalahating buwan ng Hunyo, umabot na sa tinatayang 94,000. SUV, nag-overshoot sa Libakaw, muntikang mahulog sa bangin, driver ligtas. Zipline rider, nasagip matapos mahulog sa kagubatan sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Proud working student mula sa Bacolod, viral matapos ibunyag na magna cum laude. Mga labi ni Rene Baterbonia, naiuwi na sa Agusan del Sur. Provision Aklan sa mga Kalibog Cable subscribers at mga klanan sa buong mundo. Ito ang Kalibog Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibog Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito mabalitang aming nakalap ngayong araw June 17, 2026. Nagbigay ng karangalan sa kanilang komunidad ang ikalawang pulis na si Leo Martambuon na nagmula sa Ati community ng Boracay. Isang makabuluhang tagumpay ang ipinagdiwang ng Ati community sa Boracay matapos makamit ni Police Officer Leo Martambuon ang isang malagang yugto sa kanyang profesyon bilang alagad ng batas. Ipinagmalaki ng Ati community at DC Boracay ang tagumpay ni Tambuon na nagsilbing patunay ng determinasyon at pagsisikap ay susi upang maabot ang mga pangarap sa buhay. Ayon sa komunidad, hindi naging madali ang kanyang pinagdadaanan bago niya makamit ang kanyang posisyon. Sa kabila ng mga hamon, ipinakita umano ni Tambuon ang kanyang sipag, tiyaga at determinasyon upang maabot ang kanyang pangarap. Kinilala rin siya bilang ikalawang police officer na nagmula sa Ati community na nakamit ang ganitong karangalan. Isang tagumpay na nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataang Ati na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at maniwala sa kanilang kakayahan. Nagpaabot naman ng pagbati ang komunidad sa kanyang mga magulang na sina Oliver at Maria Tambuon na naging katuwang niya sa kanyang paglalakbay tungo sa tagumpay. Para sa Ati community, hindi lamang ito personal na tagumpay ni Tambuon, kundi tagumpay din ng buong grupo na patuloy na nagsusulong ng edukasyon, pagkakaisa at pag-abot sa mga pangarap. Era G. Briones, Kalibog Cable News. Umabot sa tinatayang 94,000 ang tourist arrival sa isla ng Boracay para sa kalahating buwan ng Hunyo ngayong taon. Ito ay batay sa inilabas na datos ng Walay Boracay Tourism Office. May detail sa balitang yan, si Raymar Chidasio. 93,739 ang naging bilang ng tourist arrival sa isla ng Boracay para sa unang kalahating buwan ng Hunyo ngayong taon. Batay sa tala ng Walay Boracay Tourism Office, ang 83,784 dito ay binubuo ng domestic tourists. 1,338 naman ay mula sa mga overseas Filipinos at 7,617 ang foreign tourists. Mas mababa ito ng 17% kumpara noong kalahating buwan ng Mayo kung saan umabot sa 112,461 ang kabuuang bilang. Sa kabila ng pagbaba ng bilang na ito, ipinapakita pa rin sa tala na nananatiling isa ang Boracay sa mga pangunahing destinasyon ng mga lokal at dayuhang turista sa bansa, lalo na ngayong panahon ng tag-init at bakasyon. Samantala, tiniyak naman ng mga otoridad ang patuloy na pagpapatupad ng mga programang naglalayong mapanatili ang kalinisan, kaayusan at kagandahan ng Boracay. Raymar Chidasio, Kalibog Cable News. Nag-overshoot sa Libakaw, Aklan ng isang SUV kung saan muntika na itong mahulog sa bangin. Mabuti na lamang at ligtas ang driver. Muntik nang mahulog sa bangin ng isang SUV matapos itong mag-overshoot sa isang bahagi ng kalsada sa bayan ng Libakaw nitong Martes ng hapon, Hunyo 16. Batay sa impormasyong nakalap, nawalan ng tamang pwesto sa kalsadang sasakyan at napunta sa gilid ng daan. Maswerte namang hindi ito tuluyang nahulog sa bangin na maaaring nagdulot ng mas malubhang pinsala. Ayon sa mga residente, kasulukuyang sumasa ilalim sa konstruksyon ang naturang bahagi ng kalsada dahilan upang mas maging mapanganib ang pagdaan ng mga motorista sa lugar. Agad namang
nagtulong-tulong ang mga residente at iba pang naroroon upang maiahon ng sasakyan mula sa pagkakasadsa dito sa gilid ng daan. Wala namang naiulat na nasaktan habang patuloy na pinaiigting ang paalala sa mga motorista na magdoble ingat sa pagmamaneho lalo na sa mga lugar na may road construction at limitadong daanan. Era Gibriones, Kalibo-Kibol News. Hay, natugaw mataro internet. Oh no! May deadline pa ako inagahay. Katagamad Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibo-kable na kasi. Sa balitang probinsya, isang zipline rider ang aksidenteng nahulog sa isang masukal na kagubatan sa Kitaw-Taw, Bukidnon matapos umanong maputol ang kable ng sinasakyang zipline. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operation ang mga otoridad at rescue personnel upang mahanap at mailigtas ang biktima. May detalye sa balitang yan, si Andy Narcer. Nasagip ng mga rescuers ang isang zipline rider matapos aksidenteng mahulog sa isang masukal na kagubatan sa barangay Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon nitong Lunes. Ayon sa ulat, sakay ang biktima ng zipline attraction sa isang resort sa lugar nang mangyari ang insidente. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operation ang mga personnel ng resort at mga otoridad upang mahanap at mailigtas ang rider. Batay sa paunang impormasyon, hindi agad natukoy ang eksaktong lokasyon ng rider matapos ang insidente kaya't nagkaroon ng agarang search and rescue operations. Sa kuhang video na kumakalat online, makikita maingat na binubuhat ng mga rescuers ang katawan ng biktima mula sa malalim na kagubatan. Sa ngayon, wala pang inilabas na opisyal na ulat ang mga otoridad hinggil sa kondisyon ng biktima at sa sanhi ng aksidente. Para sa Balitang Probinsya, Andy Narce, Kalibo-Kibol News. Viral ngayon sa social media ang proud working student mula sa Bacolod matapos niyang ibunyag sa kanyang pamilya na siya'y nakapagtapos bilang magna cum laude. Viral ngayon sa social media ang isang working student mula Bacolod City matapos niyang surpresahin ang kanyang pamilya sa araw ng kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Kinilalang estudyante na si Edgar J.R. Di Barogo na matagumpay na nakapagtapos na kolehiyo habang nagsusimikap sa kanyang pag-aaral at paghahanap buhay. Ayon sa ulat, nagbebenta si Barogo ng suman, mango float, salad at buko pandan upang makatulong sa kanyang mga gastusin sa paaralan at araw-araw na pangangailangan. Sa viral na video, nauwi ito sa isang emosyonal na sorpresa nang ipaalam ni Barogo na siya'y nakapagtapos na ng kolehiyo. Mas lalo pang naging makahulugan ng tagpo nang ibunyag sa uling bahagi ng video na hindi lamang siya nagtapos kundi nagtapos din bilang magna cum laude, dahilan upang mapaluha sa tuwa at pagmamalaki ang kanyang mga magulang at mga kaanak. Dahil dito, umani ng libu-libong reaksyon at positibong komento mula sa mga netizen ang kanyang kwento. Marami nang humanga sa kanyang sipag, tiyaga at determinasyong makapagtapos sa kabila ng mga hamon sa buhay. Patuloy namang nagsisilbing inspirasyon ang kanyang tagumpay sa maraming kabataang Pilipino na nangangarap makatapos ng pag-aaral sa pamamagitan ng pagsisikap at sakripisyo. Era Gibriones, Kalibo-Kibol News. Dumating na sa Agusan del Sur ang mga labi ng namayapang basketballista na si Rene Clark Baterbonia. Mainit itong sinalubong ng kanyang mga kababayan madaling araw na Martes. May detalye sa balitang yan, si Liza Rizales. Dumating na
ang funeral convoy ng mga labi ni Rene Clerc Baterbonia sa Talacogon, Agusan del Sur, bandang 1:00 ng madaling araw nitong Hunyo 16. Sinalubong ng mga residente na may dalang kandila ang convoy pagdating sa municipal gym kung saan pansamantalang ibinurol ang kanyang mga labi. Ang dapat sana'y 6 na oras na biyahe mula Davao City ay umabot sa 17 oras dahil sa mga huminto at nagbigay pugay sa iba't ibang bayan at lungsod na dinaanan ng convoy. Ilang oras ding namalagi ang convoy sa Panabo City para sa ilang pagsasaayos sa mga labi ni Baterbonia. Huminto rin ito sa ilang lugar kabilang ang provincial government complex ng Agusan del Sur upang mabigyan ng pagkakataon ang mga taga-suporta at kababayan na makiramay. Nagsimula ng 1:00 ng hapon ng public viewing sa Talacogon Municipal Gym habang nakatakda naman sa Hunyo 24 ang libing ni Baterbonia. Nalaysay Soles, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang nagay na panahon sa probinsya ng Aklan. Sa buong Western Visayas, may ulat si Maria Edith Leonor Silvestre mula sa Iloilo Doppler Radio Station, Pagasa, Visayas. Maayong adlaw sa tanan, muni ang atong latest weather update para sa karon ni adlaw sa Wednesday, June 17, 2026. Sa subong mayara kita ka isa ka LPA nga gina-monitor outside sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang ini nga LPA ay orihingan sa platan kay ginang alas 8 sang aga nga may kalayon 2,900 km east of Eastern Visayas. May medium chance ni nga magka-develop into tropical depression na kon bagyo within the next 24 hours. Sa dukaron ay wala pa man ni siya ti direkta nga epekto sa aton. Samtang easterly sa nag-aapekto sa may eastern sections sa Visayas kag Mindanao. Diri naman sa Western Visayas ay generally fair weather kita, pero wala man natong ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangilad kag panaguob, duga sa mga localized thunderstorms. Mahina tubtob makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southeast to east, nga magadala sa makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin ay generally nasa 26 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod alas 6:13 karon sa hapon kag magabutlak ini alas 5:28 buwas sang aga. Kag muna ang aton latest weather update. Para sa mga dugang impormasyon, ibisitahan lang ang ating official website at www.bagong.pag-asa.dost.gov.ph. Pati na ang ating mga official social media accounts. Halin diris may Iloilo Doppler Radio Station Pag-asa Visayas DOST. Ako si Maria Edith Leonor Silvestre. Madamagad nga, salamat. At iyan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito sa ating Briones at ito ang Kalibo Cable News.